Hello mga ka-shooters. Lately kasi, bihira ako mag-upload and kahit dati naman, bihira ako mag-upload kasi medyo mahaba yung proseso ng paggawa ko ng mga content eh. Madalas sinusulat ko pa yung script para hindi paligoy-ligoy or direct to the point kapag once na nag-explain ako. That's why nagiging malinaw kung paano ko mag-explain kasi scripted yon, sinusulat ko yon bago ko pabigkasin. And ngayon, since gusto ko makapag-upload kaagad ng content, hindi ko na sulat, impronto na tayo ngayon. Meron kasi akong gustong sagutin na isang question, which is, I think, matututo tayo dito eh. Basahin na natin yung question niya. So, galing kay ako si Macpute Manalo. So, ilagay ko na lang dito sa screen ha. Ewan ko kung ito nga yung pangalan niya. Hello po Sir Mac, fan niyo po ako sa YouTube and here po sa FB. I'm following you po. Hihingi lang po ako ng advice po sana. So I'm planning to upgrade from my Sony CVE10, my first camera, to semi-professional camera po sana. Kasi napagkakakitaan ko na po yung skills ko for photography and videography. Gamit ko lang is CVE10. Kaya gusto ko po sana mag-upgrade. Ang tanong ko po, Sir Mac, gusto ko po sana kayong sundan kung paano kayo bumili ng camera sa Street Gadgets and gusto ko po sanang bumili ng gray import para mas makamura. Okay lang po ba sa gray market ako bumili? Ang laki po kasi ng difference eh. Gusto ko po sana kayong gayahin, kaya lang medyo natatakot po ako kasi first investment ko po ito if ever para sa work or hobby ko po. Sana mapansin nyo and salamat po. Okay. So yun yung sasagutin natin ngayon kung saan ba mas okay bumili, sa authorized dealer o sa gray market. So para masagot natin yan, pag-usapan natin yung difference ng dalawa. Unahin na natin yung official or authorized dealer. Sila yung makikita mo sa mga mall. Yung mga may pwesto, magagandang pwesto, presentable, and ang presyo nila is SRP. Sometimes may offer sila na mas mababa kung cash mo siyang bibilin. And kung bibilin mo naman siya ng credit card, pwede ang hulugan, kaya lang SRP mo na siya mabibili. Walang discount. Pwede mong tanungin sila magkano kapag binili ng cash. And iba yung presyo nila kapag cash. Mas mababa siya ng konti. Ang mga authorized dealers, sila yung merong kino-cover na warranty. So, pwede mong dalhin sa mga service center ng kagaya ng Sony, merong mga service center yan. Pwede mong dalhin doon kung sakaling magkaroon ng problema and aayusin nila yon for free. Kadalasan yung mga warranty nila is 2 years up to 3 years. And sometimes meron silang mga freebies like memory card or sometimes may free na bag. And then ngayon, punta naman tayo sa gray unit. So, bakit siya tinawag na gray? Because of hindi siya black, hindi rin siya white. Medyo parang nakakatawa lang pero totoo yun. Hindi siya black or black market which is illegal na smuggled. Hindi siya white sa white market which is yung official distributor. Nasa gitna siya. Siya ay gray which is hindi bawal, hindi illegal, pero hindi recommended ng white market. Kasi hindi dumaan sa official distributor. So, ang camera na mabibili mo dito, same pa rin naman, pero kadalasan imported o nabenta o nabili sa ibang bansa or outside sa official distribution channel or hindi dumaan sa mga local distributor dito sa Pilipinas. So, ang kagandahan lang dito sa gray market or mga gray unit na mga cameras is mas mura nilang na-offer to sa mga buyer. Malaki yung difference. Nung mabili ko nga yung FX3 ko, sobrang laki ng difference. Hindi ko nasasabihin yung presyo kasi nagbabago-bago siya eh. Baka mag-inquire kayo, for example, sa Street Gadgets kung saan ko nabili. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon, pero mapapansin nyo, mas mura siya kesa sa mga official distributor. Or kung may bibilin kayong camera, pwede nyo namang i-check sa kanila kung magkano. So you can compare kung ano yung difference ng gray unit versus the official distributor na unit. And then ngayon, pag-usapan natin yung warranty. Before that, siguro magkwento muna ako Kasi dati, ang una kong camera is Handycam. Pinabili ko dati sa kuya ko na nasa Saudi. Bumili siya ng isang Canon Legria. Isang Handycam, yun yung kauna-unahang ginamit ko sa pag-shoot ng wedding. And then since binili siya sa Saudi Arabia, pagdating dito sa Pilipinas, matik wala na siyang warranty. Sa Pilipinas, that time, ewan ko lang ngayon kung ang Canon ba ay
international na yung warranty. Pero alam ko, depende yun eh. Basta ang alam ko, nung mabili ko yung kamerang yun, wala siyang warranty dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, gray unit siya. Kahit sa official Canon siya binili dun sa Saudi, pero pagdating dito sa Pilipinas, hindi siya i-honor. Ang warranty niya, dun din sa Saudi. Dun mo dadalhin, which is, pupunta ka pa ba dun para lang sa warranty? Di ipapagawa mo na lang dito. Pero ang kagandahan naman, yung camera kong yun, nung ginagamit ko siya, maabot ng mga 2 to 3 years. Hindi ko na alam. Pero until now, buhay pa siya. Nandito lang siya. Hindi ko lang mahanap. So, hindi na ako maghahalwat. Buhay pa siya. And I think, inano na siya eh. Gabukin na siya or maybe inaamag na. Pero hindi siya nasira. So, hindi ko rin napakinabangan yung warranty, which is good ha. Kung sakaling hindi nyo mapakinabangan yung warranty, that's good. Hindi siya bad sign. Ibig sabihin, maingat kayo sa gamit nyo or matibay talaga yung unit mo. Kasi hindi mo nagamit yung warranty, hindi siya nasira. And then later on, bumili ako ng Canon 60D, which is Canon ko talaga binili. And meron siyang warranty, which is hindi ko rin nagamit, which is good thing again. Marami pa akong kamerang dumaan, and then nung mag-upgrade ako sa Canon 6D, ang binili ko that time is gray unit na. Kasi ang mura, ang laki ng difference. And habang ginagamit ko rin siya, never din siyang nasira or never nagka-problema. Meron siyang warranty, store warranty. That time, binili ko siya sa Hidalgo Street sa Quiapo. Si Mayors, and I know, marami sa inyo nakakilala doon, si Mayors. Dati kasi, meron din silang mga binibentang mga gray unit. And ewan ko lang ngayon, pero ang alam ko, hindi na yata gray unit yung mga unit nila ngayon. Pero mas mura sa kanila. Sila yung may pinakamurang unit na mabibilhan mo doon. Yun nga lang, medyo may konting sungit yung may-ari, si Mang Ramon. Pero okay naman talaga sila. Okay magbigay ng presyo, as in talagang mura. Ano nga ako eh. Nag-try talaga akong magtanong online at tapos nag-visit ako ng mga stores. Sila lang talaga ang may pinakamura kong nakikita. Siya nga pala yung Hidalgo Street, doon talaga yung bilihan ng mga camera. So mas mura ang mga offer doon kaysa doon sa mga nasa mall. Pero official distributor talaga sila doon. And then doon na rin ako bumili sa Mayors na sundan ng A65, A7 II. And doon sa A7 II, doon naman nag-start na magamit ko na yung warranty. Kasi that time habang nagsushoot ako, bigla na lang bumigay yung shutter curtain nung A7 II ko. Dinala ko ngayon yung A7 II na to sa Sony Service Center para ipagawa. Umabot siya, kung di ako nagkakamali, mga aabot siya ng mga 25 days bago ko makuha. Ewan ko lang sa iba ha, pero medyo matagal. And dumating din yung time na kagaya na itong A7 III ko na ginagamit ngayon. Nasira to dati. Pero, wala akong ibang backup camera kasi nabenta ko na lahat ng mga camera ko. Nag-iisa-isa na lang to. Kahit may warranty pa siya sa Sony, hindi ko na piniling ipagawa sa Sony kasi wala na akong backup na camera. May event pa akong paparating, wala akong kamerang magagamit. So, kahit may warranty siya, pinagawa ko na lang sa labas. Dahil dun sa tagal na hindi ko siya mahihintay. Compare dun sa pag pinagawa ko siya sa labas, which is magagawa nila habang hinihintay ko on that day mismo. So, mas mabilis. Wala pa akong na-experience na masama sa pagbili ng mga gray unit. Based on my experience ewan ko lang sa iba, pero ako kasi noon pa man, hindi nagiging big deal sa akin kung gray unit yung mabibili ko. Kasi ang big deal sa akin, yung pambili, kung saan ako kukuha. Nung binili ko kasi yung FX3, ang plano ko dati, bumili ako sa official distributor sa Mayors, which is ang offer nila mas mababa kesa dun sa mga nasa mall. Nung malaman ko kung gaano kamura, gaano kalaki yung difference dun sa street gadgets, which is gray market, ang daling makapag-decide na oo, sa gray unit tayo pupunta kasi ang laki talaga ng difference. Kaya lang again, wala akong cash para bumili. So ang ginawa ko na lang noon is nag-loan ako. Parang umutang ako sa credit card. And then yung cash na hawak ko, which is may interest, yun yung ibinili ko para makabili ng gray unit. Kaya until now, yung FX3 ko is hulugan ko pa. So 2 years yun, so naka-1 taon na ako ngayon. Wala namang problema dun sa panghulog kasi tuloy-tuloy naman yung trabaho.
And kada TF ko sa trabaho, nagse-save ako pambayad monthly nung FX3 ko. Kaya hindi rin naman siguro ako masisisi nung ilang mga pinagsusyutan ko kung bakit medyo nagtaas ako ng konti. Kasi kailangan yun para masustain ko yung gamit ko. Which is nabe-benefit din naman sila kasi mas iba na yung quality kumpara doon sa gamit ko dati. Unless hindi nila ako naiintindihan. And ito namang street gadgets na to, kilala ko naman yung may-ari niya. Nakakasama ko na shooter din siya, videographer. And kaya madali yung trust ko para bumili doon kasi kilala ko siya. Ayun nga, pumupunta-punta siya sa Hong Kong para bumili ng mga gamit kapag may order. Kaya kung bibili ka man, masasabi ko, I can recommend Street Gadgets kasi doon ako bumili. And ngayon, until now, pinakikinabangan ko yung binili ko sa kanya. Wala naman ako nagiging problema pa sa ngayon. Unless yung yung FX3 ko, medyo alam naman nung iba dyan na umuuga na yung screen, which is wala naman akong problema doon. Hindi nga ako nababother So, inisip ko, kung sakaling madagdagan na sira, tsaka ako na isasabay. So far, hindi ko muna siya pagagawa. Kasi wala naman siyang issue for me. Walang problema sa gray market. Depende na yan sa'yo kung gaano mo pinapakahalagahan yung warranty or sa tingin mo ba magagamit mo yung warranty or kailangan mo ba yung warranty. Isipin mo mabuti for the past na mga ginamit mong camera, nagamit mo ba yung warranty? At kung dumating man yung time na gray unit yung nabili mo, tapos hindi naman siya nasira for the past 3 years, congratulations. Wala kang naging problema. Nakamura ka ng camera. Kung magkaroon man ng issue or masira, kailangan handa ka rin na maglalabas ka talaga ng budget para ipagawa siya sa labas. Which is okay rin lang naman, lalo na kung kumikita ka naman, di ba? And kung meron ka namang 2 unit, mas maganda kasi kapag may warranty tapos nasira yung isa, kahit dalhin mo na sa Sony Service Center, wala kang babayaran, habang ginagawa yon, may extra ka namang unit na pwedeng gamitin. Pili ka. May warranty, medyo mahal, o dun sa walang warranty, na mas mura. Para ka lang para kang bumili ng second hand na brand new. Pag bumili ka kasi ng second hand, walang warranty, tapos second hand siya. Pero kung bibili ka sa gray unit, wala ring warranty, pero brand new siya. So para siyang binili mong second hand na brand new. Ang gulo, no? So yun lang. Kung bibili ka, it's up to you talaga. Ibigyan mo lang ng consideration yung mga sinabi ko kung importante ba talaga sa'yo ang warranty, then go for the official distributor. Kung medyo willing kang to take the risk na pag nasira to, dadalhin mo na lamang sa mga repair shop na hihintayin mo na lang kapag ni-repair nila. And ang masasuggest ko talaga, ito ang pinakamasasuggest ko, kung mag-i-invest kayo ng gamit, dun kayo mag-focus ng investment sa lens, hindi sa body ng camera. Kasi kung halimbawa kung ikaw ay naka CVE10 or mga crop sensors na mga camera, make sure kahit isa lang muna meron kayong lens na pang full frame. Isa o 2 kung ano yung kaya nyo. Para pag dumating ang araw na mag-a-upgrade na kayo ng body, yung lens lineup nyo, hindi mo na kailangan palitan lahat kasi meron ka ng lens na pang full frame. Kasi imagine kung crop body sensor ka, tapos ang mga lens mo lahat crop din. Once na mag-upgrade ka ng body, lahat ng lens mo upgrade mo din. Which is magastos talaga. Kaya kung mag-i-invest ka sa lens, mga full frame na lens yung piliin mo. Kahit na crop sensor ka. Kung may budget ka lang naman hindi ko naman pinipilit. Kasi alam natin na mas mahal yung mga lens na pang full frame kaysa doon sa crop. Kagaya ng binili ko dati kahit ako ay naka-crop sensor, bumili ako ng isang gray unit na 35mm ng Sigma, which is that time medyo mahal at pinakamahalagang investment ko yon. Kasi ang ganda ng shots ng Sigma 35 1.4
na talagang all-around lens ko that time sa mga wedding, kahit crop body lang yung gamit ko. Kaya nung dumating na nag-upgrade ako ng body, matik yung lens ko pasok dun sa full frame na camera ko. So, ayun, suggestion ko lang naman yun. So, I hope napaliwanag ko. Ang daming paligoy-ligoy, no? Ganun talaga pag walang script. But anyway, I hope nakuha nyo yung punto ko. Medyo hindi ako sanay. Pero siguro kailangan ko na rin magsanay na walang script para mas mabilis ako makapag-deliver sa inyo ng mga info na kagaya nito. So, yun lang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood again. Happy shooting!